Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa ating panibagong kwentuhan at maraming salamat sa pagtunghay muli dito sa aking YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong sagot ni PRRD or ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa issue ng ICC. Kasi nga mga kapolitika is kamakailan lang is napapabalitang tapos na nga ang investigasyon nitong ICC at tinihintay na lang na ma-issue yung warrant of arrest. And base nga doon sa nakalap na intelligence report nitong si Harry Roque is tapos na nga ang investigasyon at may warrant of arrest na at tinihintay na lang kailan i-issue itong warrant of arrest. Pero sumagot naman itong ating armed forces mga kapolitika at ang sabi ng ating armed forces is hindi umano sila makikipag-cooperate at hindi sila ang mag-i-issue ng warrant of arrest at hindi rin sila makikialam mga kapolitika. So ibig sabihin po niyan is hindi makikipag-cooperate or hindi sinasang-ayunan ng armed forces or ng ating PNP itong magiging hatol ng ICC. Kasi nga mga kapolitika is wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Now dito sa issue naman, kasi sumagot nga itong si former President Duterte dito sa napabalitang arrest warrant ng ICC. So napakatapang po ng ating former president kasi ang sabi niya dito is pag pinuntahan daw siya doon sa Davao is at arestuhin siya is makikipagbarilan nga itong si former President Duterte. Kasi mga kapolitika itong si former President Duterte is napakatapang po na tao. Kilala siya bilang kamay na bakal kaya nga minahal siya ng mga tao. So dito is ang sinasabi niya dito is hindi nga siya magpapahuli ng buhay. And actually minura niya pa nga itong ICC. And ang sinasabi dito ni former President Duterte mga kapolitika is sa tingin ko dito, ang reaction ko dito is hindi literal na siya ay makipagbarilan, but alam natin na naghahanda din siya kung ano man ang mangyari kasi nga itong si former president is marami nga itong mga armas, and on top of that sinusuportahan siya ng mga tao. So hindi natin alam kung ang mga tao is pupunta din doon para pigilan kung sino man ang mag-i-issue ng warrant of arrest or kung sino man yung mga tao na gagamitin para mag-aresto. So ito ay isang malaking gulo mga kapolitika na nakikita natin sa hinaharap. At ang sabi pa nga dito ni former president is, sabi niya, "Let me be very clear on this also that Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko rito. I will deal with the ICC myself." So itong pahayag na ito mga kapolitika is sinaluduhan ko talaga. Bakit? Kasi nakikita ko kasi na napakatapang talaga nitong former president. Unlike ka dito kina Bato, kila Bongo, kila Inday Sara is kalmado pa. Ito talaga si former president is nakikita ko hindi talaga niya kinatatakutan itong ICC. And inahintay ko nga kung magkaroon sila ng trial is sasagutin ni former president ang lahat ng paratang sa kanya kasi ito nga siya ay isang abogado. So kung may pagkakataon man na may trial and makakasagot siya doon, makakaupo siya, makakasagutan niya yung mga akusado or yung mga abogado ng mga nag-aakusa sa kanya is talagang mahihirapan sila kasi nga itong si former president, diba, ang galing lumusot nito kasi abogado nga ito. Alam niya kung paano laruin or paano paninindigan yung mga ginawa niya nung siya ay pangulo pa lang. Kasi napakaganda naman talaga ng ginawa ng former president. Akalain mo ba naman nilinis niya yung ating bansa sa mga droga at karahasan? And marami nga ang tumino, di ba, nung time niya. Tapos ngayon siya ay pinapahuli dahil nga daw doon sa maraming namatay sa war on drugs niya mga kapolitika. At gusto ko lang din bigyan ng emphasize itong sinabi niya na hindi niya kailangan yung tulong ni BBM or ni Pangulong Bongbong Marcos kasi nga alam naman niya na wala ring magagawa si Bongbong dito kasi may mga tao sa paligid niya na ito ang gumagalaw mga kapolitika. At kung
sinabi nga ni Bongbong na hindi siya makipag-cooperate. Yun ang sinasabi niya, pero iba kasi ang nangyayari on the ground, mga kapolitika, na kung saan ay itong ICC ay gumagalaw nga din ng palihim kasi hinahayaan din ng ating gobyerno. Okay, so kung may harang yan, hindi naman sana yan makakapenetrate dito sa ating bansa. Kasi sabi dati sa airport pa lang arrestuin, but hindi naman nangyari yun, mga kapolitika. But anyway, parang totoo nga itong sinabi ni former President Duterte na weak leader nga itong ating kasalukuyang president, kasi nga is wala naman talaga siyang ginagawa para mapigilan itong ICC. So kumbaga kay Duterte is kanya-kanya na lang ito, kanya-kanya lang paraan paano malusutan itong ICC. And gusto ko lang din bigyan ng emphasis itong away ni na BBM at ni Duterte, mga kapolitika, kasi may posibilidad din na mangyari na magbago itong isip ni Pangulong Bongbong Marcos just in case mag-issue na nga ng warrant of arrest itong ICC. So, ang sabi doon ng lawyer noong mga akusado or ng biktima umano ng war on drugs is hindi daw magpakampante itong si Duterte kasi anytime daw is pwedeng magbago itong isip ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, na-experience natin yan, mga kapolitika. Nung una is ayaw nga ni Bongbong papasukin itong ICC, but ano nangyari ngayon? Bakit tapos na umano itong investigasyon nila kung hindi gusto ni Bongbong na papasukin itong ICC. So ang sabi dito ng abogado ng mga biktima ng war on drugs is hindi daw magpapakasiguro itong si former President Duterte kasi anytime mabago itong isip ni BBM at makipag-cooperate na naman itong mga PNP. Kasi kung sabihin ni Bongbong Marcos na gamitin na yung PNP to serve the warrant, wala nang magagawa ang PNP kundi sumunod doon sa command ng Commander-in-Chief. So, isang malaking gulo talaga yan, mga kapolitika, kasi ang mga tao is ma-hype, especially yung mga supporter ni former President Duterte, ma-hype yan, mga kapolitika, and baka tatakbo doon sa Davao ng 10 oras para i-defend nga itong former president. And gusto ko ring bigyan ng anggulo, mga kapolitika, itong away nila na merong nagbe-benefit dito. Okay, nag-aaway itong pula at berde. So nagbe-benefit dito, merong nagbe-benefit dito. And ito yung dating mga opposition, yung mga kaanib ng mga Liberal Party, yung mga dilawan. So sila ang nagbe-benefit kasi pinapanood nila itong away ng Duterte at Marcos administration. So while nangyayari yan, while nag-aaway sila sa harap, nagso-showdown sila sa harap, is gumagawa din sila ng mga hakbang palihim na kung saan kung papaano sila makabalik sa kapangyarihan. So ito din yung nakikita ko dito, mga kapolitika, na kung saan is nagbe-benefit ito, sinasamantalan nila or tinitake advantage nila yung sitwasyon na ito. Okay? So yun lamang ang ating masasabi dito sa isyong ito hinggil sa arrest warrant ng ICC nga at itong sagot ni former President Duterte dito sa issue na ito. So kumbaga laban na kung laban itong kay Duterte sa side niya. Hindi niya naurungan kasi andyan na yan eh. So, ang gagawin niya lang is harapin niya na lang. And ito naman kasi si former president is hindi siya nang piplease ng tao. Sa kanya kung leader siya, dapat siya yung nang influensya. Hindi yung siya ay piniplease niya yung mga tao na kung ano yung gusto ng tao is yun ang sinusunod niya. Hindi, mga kapolitika, ang sinusunod ni Duterte is kung ano yung nakabubuti sa nakakarami. Alright, so yun lamang, mga kapolitika, at maraming salamat sa muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Again, don't forget to like and subscribe for more videos.